Ginawa daw ito, in-overhaul yata. Yan oh. Merong play. Dapat yan fix. Kasi pag umikot itong rotor, nagagalaw niya yan, sasabay din yung paggalaw. Kaya nag-iiba yung ignition timing niyan. Nagiging dahilan para magfa-fluctuate yung RPM. Ayan, welcome back sa ating paggawa. Timing lang ito. Dahil medyo parang nabibitin yung may-ari, lalo sa akyatan pag dinadala ng Baguio. So try natin kung anong magagawa natin dito sa Tamaraw FX with 5K engine. Ayan yung under nya. So ang gagawin lang natin, timing, contact point yung kanyang distributor mga kaibigan. So kung titingnan natin sa vacuum lines, ported ang pinagana, yung linya nya hanggang dito okay naman yung linya, pero check pa rin natin. So chinek ko yung linya ng kanyang vacuum line sa vacuum advancer, ito lang. So dapat yan ported at dito yan nakakonect, ito. Kaso tinanggal ko, ginamitan natin ng vacuum gauge. So pag nag-rev tayo, dapat nagkakaroon ng vacuum yan. So may vacuum, ibig sabihin tama yung linya ng kanyang vacuum advancer papunta sa ported line ng ating carburetor. So ngayon naman, check na natin yung timing niya kung nasa tamang degrees ba. Sluggish yung kanyang andar, kung napapansin nyo sa RPM, nagfa-fluctuate. So yan yung isa sa issue. Ngayon, ang unang gawin natin ay titimplahin ko muna yung carburetor niya kung kaya nating timplahin, kung makuha sa timplada. Air and fuel mixture screw. Yung gagalawin natin, hanapin natin yung sweet spot, yung pinaka tining. Yan, tumining pa siya, tumining. Walang bilang sa ikot nito mga kaibigan. Ang malaga kung saan titining yung sasakyan o yung makina. Yun yung pinaka sweet spot niya. Dahil okay naman na yung timplada ng carburetor, next kong check upin itong kanyang distributor na contact point. So makikita naman natin dito kung okay, maganda yung gana ng kanyang mechanical advancer. Tapos sabi ni sir na kwento, dahil natirikan daw sila, pinaayos niya, nilinis daw yung points. So okay naman, halata nga na malinis yung kanyang contact point. So chinek ko ang kanyang contact point distributor, okay naman na, gumagana yung mechanical advancer. Yan oh, pag pinihit mo siya pa kanan, kusang buwabalik. So mechanical yan. Tapos yung kanyang vacuum advancer, okay naman yung isa. Ito yung ported lang talagang gumagana. So sa ngayon, hinahanap natin yung timing mark. Yun na, nakita ko na yung timing mark sa yung gatla dito sa ating pulley. Kung nakikita nyo yung white, yan o, kitang kita yung white. Yan yung timing mark natin na itatapat natin sa 8 degrees before top dead center sa pamagitan ng timing light. Ito yung gagamitin natin, timing light. So kung paano ikabit ito, red black, yung red positive, yung black negative. Tapos ito sa spark plug number 1 o yung high tension. Then merong arrow yan. Ayan o. Dapat yung arrow nakatutok sa mismong makina o kaya sa spark plug. Pag ganyan. Then ibabaril natin ito. Dapat yung white na mark doon sa ating pulley, tatapat siya sa 8 degrees. Tapos pag nag-rev tayo, dapat mag-advance. Ganun yung ibig sabihin nun sa pagta-timing natin. At sige, pandarin nyo nga po. Ayan. So far ang timing natin ay nasa, ayun, masyadong advance mga kaibigan. Sa video, ewan ko kung makikita, pero as of now ang kanyang timing ay nasa approximately 35 to 40, 35 to 40
degrees before top dead center. So ibig sabihin niya napaka-advance. Iko-correct natin mga kaibigan para dapat yan nasa 8 degrees before top dead center lang. Gamit ang timing light, ni-rev natin. Gumagana yung kanyang vacuum advancer at saka mechanical advancer. So good news yun. So correcting na lang ng ignition timing. Baba natin, gawin natin 8 degrees before top dead center. Kasi pag nag-rev tayo, mga nasa approximately 60 degrees before top dead center. Napaka-advance nun. Dapat niya nasa 20 lang kapag nag-rev tayo. I-correct natin. Kasi pag nag-rev tayo, biglang gagana yung kanyang ported vacuum para sa ating vacuum advancer. Mag-a-add yan ng mga approximately 10 degrees. Lalaro lang sa dapat nasa 18 to 20 degrees before top dead center. Kung paano i-adjust ang ignition timing, luwagan lang muna natin yung tornilyo. Tapos gagamit ulit tayo ng timing light para may adjust ito. Ayan, nakaluwag na yan. Check na natin yung kanyang degrees. Saka pala kung paano mag-adjust ito. Kapag pinihit mo yan clockwise, pakanan, delay. Nagdi-delay yun, retarded. Kapag counterclockwise, mag-a-advance. So ang ginawa natin, clockwise ang ikot natin para bumaba yung kanyang ignition timing. Ignition timing gamit ang timing light, nasa approximately 8 degrees before top dead center na siya mga kaibigan. So yan na yung timing niya. Nakasagat niya lang doon sa distributor. And saka natin tunuhin ng maigi yung ating karburador. Ayan, okay na siya. Naka-timing na tayo sa 8 degrees before top dead center during idle. Then pag nag-rev tayo, umaabot siya ng 20 degrees before top dead center kapag gumana yung kanyang vacuum advancer. At kapag lalakasan pa yung rev, saka naman papalo yung mechanical advancer. Then tono naman sa carburetor, air and fuel mixture screw. Inuulit ko, walang bilang ito. Pilitin, hanapin mo lang yung pinaka matining. Ayan yung RPM nya. Mukhang hindi accurate yung kanyang RPM talaga. So yung pagpa-fluctuate ng masyadong mahaba, malaki, na lessen natin. Pero dapat yan maglalaro lang sa 80 to 85. Kaso ganyan naman dahil ho yan sa yung contact point nya maluwag mga kaibigan. Ito ang dahilan yan mga kaibigan. Dahil nga ginawa daw ito, in-overhaul yata. Yan o. Merong play. Dapat yan fix. Kasi pag umikot itong rotor, nagagalaw niya yan, sasabay din yung paggalaw. Kaya nag-iiba yung ignition timing niyan. Nagiging dahilan para magpa-fluctuate yung RPM. Kasi ang mahalaga dito na ma-address natin yung bitin. Nabibitin kasi sa akyatan. So yun ay nawala na natin dahil tiniming natin, kinurek natin pati carburetor. So ang advice dito is kailangan mapalitan to ng ito sa breaker plate. Ano ko dito, hinala ko yung bulitas, baka kinulang na yan kaya nagkaroon ng gap, nagkaroon na ng play. Dapat niyan fix. Yan o, pag inalog mo may tunog. Ayan mga kaibigan, approximately 650 yung ating RPM. Nagamot na natin with tamang degrees sa ating ignition timing. Tapos sa ating RPM gauge, kahit mababa lang yan ay wala ng fluctuation. So yan o. Yan, napakababa ng idle natin, nasa approximately 600 exactly. Pero stable na siya. Yan, yung vibration na lang ng katawan dahil mababa yung RPM. Okay, thank you for watching mga kaibigan. Ito pala yung mga gamit nating tools. Kung mga nagtatanong kayo, ito talaga ang tuning instrument ko. Yan, tatlo na pinaka basic. At okay naman na ito. Test drive namin ulit. Pero sigurado wala na yung bitin nito.
Siya nga pala mga kaibigan, isang dahilan kung bakit nagpa-fluctuate yung kanyang RPM kanina is yung magalaw na breaker plate ng ating distributor. Papakita ko yun mamaya, pero ulitin ko papakita sa inyo yung ating RPM gauge. So kung nakikita nyo, mababa lang yan as tulad nung pinakita ko kanina, and steady lang siya kahit mababa, no? And kapag i-rev natin, responsive na yan siya. Yan, oh. Gumagana na yung ported at saka ported vacuum advancer and mechanical advancer. Goods na yan mga kaibigan. At ito ay gusto ko lang linawin sa inyo. Pinalitan natin ito ng breaker plate dahil yung nilagay na plate nung naggawa nito is maalog. Yan. So meron akong distributor na nakahoy na wala na yung pinakita ko sa inyo kanina na inaalog natin, na wala. As in ano na yan, stable na yan mga kaibigan. Ayan o. Yan ang tandaan niyo, dapat hindi ho naalog itong plate niya. Ito lang dapat ang nagagalaw. Clockwise yan, pa kanan, kusang babalik pa kaliwa. Yan yung sa mechanical advancer. Okay. Tas goods na yan. Wala nang bitin to sa akyatan. And ipapakita ko sa inyo yung luma. Pinalitan natin. Ito yun, pahawak nga sir. Ito yung may problema. Yan o. Normal yung paganyang ikot, pero yung maalog na kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina, tingnan nyo. Pagka inaalog natin pataas baba, umaalog. Hindi pwede yan. Dapat kagaya dito. Tandaan nyo ito ha, pagka meron kayong ganito 4K, 5K, 7K na contact point distributor,